What's up sa inyo lahat mga idol? This episode, tuturo ko naman sa inyo kung paano humingi ng tulong sa dispatcher dito sa Panda Rider app. Yung dispatcher nga pala, ito yung on the spot na tumutulong sa atin kapag naka-encounter tayo ng mga issue habang nagdi-deliver. Alright, teka lang, gigilid lang ako. Halimbawa, kunwari naka-experience tayo ng isang madaming order, kumbaga hindi kasya sa box natin. Ito yung tutulong sa atin para humanap ng isa pang rider o tinatawag na split. Ayun, siya yung mag-split ng order natin para tumulong sa atin i-deliver yung madaming order na yun. Halimbawa naman, kapag na-fake book tayo, siya din yung tutulong sa atin para i-return to vendor yung item na yun. Kaya ito yung ituturo ko sa inyo. Ayan, may pumasok na sa ating order dito sa Bonchon Robinson. Ayan, dito tayo ngayon sa Robinson parking lot tayo. Dito ko sa inyo ipapaliwanag. Click lang natin yung arrive. Ito yung point of view sa Panda Rider apps kapag naka-pick up na tayo o naka-accept na tayo ng order. Ito yung itsura niya. Tapos andito naman sa right side o sa kanang bahagi sa taas, click lang natin yung parang may headphone. Click lang natin yan. Diyan natin makikita yung dispatcher. Ayan, ito yung itsura niya. Yung dispatcher, ito agad yung bubungan sa atin. How can we help? Yan, siya yung tutulong sa atin case na maka-encounter tayo ng mga issue habang nagdi-deliver. Eto, kiklik lang natin yun, need help with order, need help with order. Ayan, kiklik lang natin tong need help with order. Yan, kiklik lang natin yung Bonchon. Ito yung mga problema o related. Kunyari na experience natin na kaproblema tayo sa pag-pick up, click lang natin yan. Yan, pipili lang kayo dyan kung matagal ba i-prepare. Yan, kasi pwede nyo undispatch to o pwede nyo i-cancel kayong rider o ipasa sa ibang rider Tapos kunyari sarado yung vendor, yan, pwede nyo idulog yan sa dispatcher kapag na-accept nyo yung order tapos sarado naman yung vendor. Tatype lang kayo ng message dito, kailangan English. Yan, may ako tutulungan kung isa kayo sa hirap mag-English. Tapos ito naman yung unable to locate vendor. Naka-experience na rin ako ng ganyan wrong pin yung yung pin location ng vendor kaya hirap hanapin. Tapos ito naman yung vendor cannot refuse to prepare the order o hindi nagpop-up dun sa device nila yung order na receive natin. Yan, pipili lang tayo dyan. Tapos customer ask to cancel. Yan, click lang natin yan. Type lang din natin kung ano yung concern ng customer o gusto ipa-cancel. So yan, kunyari pag hijack, kunin na ako yung order natin o may ibang kumuha na rider kahit hindi naman kanya yung order na yun, tapos yung order does not fit in my bag, yan yung tinatawag ko kanina split o pwede tayong tumawag na isang rider. Dudulog lang natin sa dispatcher, siya na bahala kumuha ng rider. Tapos yung restaurant product unavailable o hindi available yung item na in order ni customer, pwede natin dun sabihin din sa dispatcher. Tapos yung vendor device issue, yan, isa rin yun, katulad lang nung hindi lumitaw yung yung order natin dun sa device nila pero tagal natin naghahantay, wala pa din. Yan, click lang natin yan. Yan sa pickup issue. Dito naman sa equipment issue. Dito naman sa equipment issue, pag gusto nyo i-cancel o ipasa sa ibang rider o di nyo trip yung order, i-deliver na hindi nyo i-trip yung pair o yung lugar na di-deliveran nyo, pwede nyo click to equipment issue, dispatch nyo. Pero ginagamit talaga to kapag nasiraan ka, halimbawa nabutasan ka, ganun, pwede mong gamitin yan. Tapos etong order issue naman, pwede mo i-click to kung hindi mo mahanap yung related issue dito sa pickup issue. Click mo lang yung order issue, tapos sabihin mo lang kung ano yung pinaka problema, tapos si dispatcher na magantay lang kayo doon, may dispatcher sa inyo nakakausap doon. Tapos eto accident issue, ayan, pwede nyo redispatch. Kunyari hawak nyo yung order tapos na-aksidente kayo, pupuntahan kayo ng rider kung saan man kayo na-aksidente, tapos pwede nyo ipasa yung order doon kung hindi pa nasisira yung order lang, redispatch. Yun lang, ganun lang kasimple yung dispatch order o kapag nakaproblema. So ito naman yung post request kapag magbe-break ako ilang minuto, ganyan. Tapos yan sa app issue. Ayun, tapos dito naman sa app issue, kung naka-problema yung apps nyo, pwede kayong click nyo lang yan. Tapos ayan, kung ano yung related dun sa issue na kinakarap nyo, click nyo lang yan, andyan yung mga details. Tapos yan, bali kapag may problema tayo, issue tayo na kinakarap habang di-deliver, dito na tayo magpo-focus sa need help with order. Yan lang, okay, tapos kiklik lang natin yung order natin, tapos click lang natin pick up issue, hanapin nyo lang kung ano yung related dyan na kinakaharap nyo. Tapos yung kunyari ayaw nyo naman yung order na yun, na-accept nyo pero ayaw nyo i-deliver, click nyo lang to equipment issue para mas madali nyo i-redispatch. Mapupunta sa ibang rider yun, pero makaka-apekto yun sa acceptance rate mo. Makaka-apekto nga lang yun sa acceptance rate mo, lalo na kung nag-request ka, yung malaking epekto yun. Tapos yun lang yung madalas na kinakaharap na mga rider o mga kapwa. Yun lang yung madalas na kinakaharap nating mga rider, equipment issue lang tsaka pick up issue.
bilang hanap lang kayo dyan. Tapos ngayon pipick upin ko muna yung item para kapag i-deliver naman, in case na mga problema, doon ko ipapaliwanag sa inyo. Okay, pipick upin ko muna ngayon yung order na i-deliver natin. Let's go. Alright, na-pick up na natin yung item na i-deliver natin. Dito lang yan sa Lock First. Medyo malayo to. Baba lang ng Perni Panda ngayon. Pero dahil natanggap ko to, hindi pa special hours eh. Ngayon special hours na. Alright, mukhang makulimlim ngayon. Sana hindi umulan para tuloy-tuloy ang ating vlog. Okay, deliver ko muna to mga idol. Sheesh. Alright mga idol, na-deliver ko na yung item. Hindi ko na nasama sa video. Ayan, tuturo ko lang sa inyo kapag napunta nyo na yung pin location. Huwag nyo agad pipindutin yung arrive at the customer. Hantayin yung makita yung mismong customer para hindi kayo maabutan ng automatic drop off, kasi mahirap yun, kayo yung magcha-charge dun, lalo na kung cash on delivery yung order. Tayo nyo muna makita yung customer mismo tsaka nyo i-arrive. Deliver ko na eh, kasi inabang na ako ng customer. Yun yung mga magaganda at sold natin customer na inabangan tayo. Yan, ganun lang kasimple mga idol. Tapos yung kapag Facebook naman, hindi nyo matawagan yung customer, ano yun, andun lang sa dispatcher. Ganun lang kasimple. Hahanapin nyo lang yung related na issue dun. Hindi nyo matawagan, no, mali yung pin location ni customer, huwag nyo muna i-arrive. Reklamo nyo kagad sa dispatcher na ganun yung problema nyo para ma-action kagad, kasi may automatic drop off eh. Naabutan kayo nun, patay, hassle. Hindi ko sure kung mababalik pa yun, pero parang malabo na, kasi mahirap din magreklamo sa rider support kasi hindi naman on the spot na naasikaso yun. Kaya dapat mga idol, maging maagap tayo tuwing magda-drop off tayo. Ugaliin natin na bago natin i-arrive at the customer, siguraduhin natin na nakita na natin si customer. Yun, dire-diretso na lang yun. Pero kung di nyo pa nakita si customer, huwag nyo muna i-arrive, punta agad kayo sa dispatcher, tapos ipindutin nyo agad yung related na concern nyo dun, o yung unable to reach the customer. Click nyo agad yan mga idol. Alala lang mga idol, English dapat kapag kakausap tayo sa dispatcher. Kaya kung ikaw man o isa ka man sa nahirapan mag-English, eto yung may papayo sa'yo. Pumunta ka lang sa Google, search mo lang yung Google Translate. Translate mo lang ng Filipino to English o Tagalog to English. Yun lang, tapos type nyo ng Tagalog. Dapat maayos yung pagtatagalog nyo, hindi yung parang Jeje o Jejemon style o kulang-kulang, para pa-shortcut ang style para lang mabanggit. Kailangan maayos na Tagalog para matatranslate na maayos sa English. Yun lang mga idol, sana nakatulong tong video na to sa inyo. At kung kayo man nakaranas ng anumang problema at di nyo alam ang gagawin, comment lang kayo, subukan ko kayong tulungan base sa aking nalalaman. Yun lang mga idol, maraming salamat sa inyo. Bago ka na sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka pa sa aking mga future uploads. Cheers!